Nakikita nyo ba yan, guys? Yan ang aking last payment or sahod ko dito sa YouTube, kahit small YouTuber pa lang ako. Yung $193 na yan, ayan yung sahod ko noong October. So, di pa siya pumapasok sa aking bank kasi nagbago na yung proseso ni Google AdSense sa pagpasok ng sahod sa bangko. Which is, pag kinompute mo na lang, $193 times 56, kasi 56 pesos po ang $1 is equal to 10,808. At yung nasa ilalim po ay $161. At kapag pinag-compute mo naman ang $161 sa 56, ito ay nakakahalaga ng 9,016. Pag pinag-compute mo yung $193 plus yung $161, umaabot na to ng almost 20,000 pesos. Imagine that, guys. Nag-upload lang ako, tapos nakakakuha ako ng ganong pera sa pag-upload lang ng videos. Kasi yung last payment ko noong October, di pa siya pumapasok sa bangko. Tapos yung 161 na yan yung aking running revenue ngayong November. Kung gusto mong kumita sa YouTube katulad ko, kahit small YouTuber pa lang, tapusin mo itong video na to from start to end. At ituturo ko sa inyo yung mga tips na ginawa ko para mag-grow ang aking channel. Short story lang, guys. Nag-start ako mag-YouTube noong October 2022 at na-monetize ako noong April, which is April pa lang sumasahod na ako. Ganun siya kabilis. 6 months pa lang sumasahod na ako. Nag-upload lang ako ng mga random videos. Nagkakaroon ako ng passive income na pwede nyong i-share sa inyong magulang o sa mga kapatid ninyo. Puro yung total na nakuha ko na sa YouTube ay umaabot na ng 50,000 plus. This video, ituturo ko sa inyo yung 10 tips kung paano mag-grow ang ating YouTube channel. Number 1 is be consistent. Consistent sa paggawa ng videos at consistent sa pag-upload nito. Maraming tao ang makaka-reach ng YouTube channel mo o ng videos mo once na ikaw ay consistent. Tandaan, hindi tayo sumasahod sa dami ng subscribers, pero sumasahod tayo sa dami ng views. Siyempre, pag mas maraming nakakita ng channel mo, makikita rin nila yung other videos mo at panonoorin din nila yon. Kung nagsisimula ka pa lang, at least 3 videos kada buwan para si YouTube mismo yung mag-recommend ng channel mo sa mga tao. Ang pagiging consistent ay isang way para ma-discover ang channel mo. Pangalawang tip na may iwan ko sa inyo ay mag-isip ng niche sa iyong YouTube channel. Ano ba yung niche? Ito yung magiging content or topic ng channel mo. To be honest, ako mismo, random pa din yung mga ina-upload ko kasi tinatry ko pang pag-aralan yung YouTube algorithm. Pero napansin ko, pag YouTube topic, yung ina-upload ko, mas marami siyang views. Medyo nahihirapan lang ako kasi, di ba, pagka YouTube topics, kailangan mo talaga siyang pag-aralan. Kaya nag-upload pa rin ako ng mga random videos like yung sa mga skincare routine or sa mga online selling app. Until now, hinahanap ko pa rin yung niche ng channel ko. Depende na to sa'yo kung ano yung topic na gusto mong i-upload. As much as may sense, hindi lang basta kahit ano i-upload mo, yung kung baga yung kung ano lang yung naisip mo, kung na magdidilig ka lang, ganyan, ganon. Wag lang basta-basta kung ano-ano lang i-upload mo. Dapat engaging pa rin siya sa mga viewers. Pangatlong tip na may iwan ko sa inyo ay ang huwag magmadali sa pag-grow ng channel mo. It takes time para mag-grow ang isang YouTube channel. Lahat ay nagsisimula sa wala. Instead na magmadali ka sa pag-grow, mag-focus ka na lang sa paggawa ng content mo. Pang-apat na tip na may iwan ko sa inyo, huwag mong i-compare ang success ng channel ng iba sa channel mo. Tandaan, ang success ng iba ay hindi mo failure. Kung gusto mo magsimulang gumawa ng channel mo, kung wala ka pa or wala ka pang na-upload sa YouTube mo, magsimula ka na ngayon. Hindi ka sasahod dito kung kinukumpara mo lang yung sarili mo sa iba or kung tinatamad ka dyan. Kaya, gawin mo na kung anong gusto mong gawin ngayon. Panglimang tip na may iwan ko sa inyo ay try to learn new things. Mag-aral ka sa pag-edit ng videos, pag-aralan mo kung anong time ba nakalag-in yung mga tao sa YouTube, kung ano yung videos mo na mas maraming views, katulad nga ng sinabi ko kanina, kung ano yung mas maraming views na video mo, yun dapat talaga yung maging niche ng channel mo. Kasi doon talaga siya umaangat eh. Doon ka nagkakaroon ng maraming subscribers, ganyan. Pang-anim na tip, huwag habaan ng intro. Nakita nyo sa first 1 to 15 seconds ng video ko, kasi yun yung rule dito sa YouTube eh. Dapat sa 15 seconds, ma-catch mo na yung attention ng mga viewers mo. Kasi di ba pinakita ko na doon yung sahod ko, which is alam ko na interesting yon sa mga tao. Dapat doon pa lang sa 15 seconds ng intro mo, ipakita mo na kung ano ba yung nilalaman
ng video mo. Pag nagkwento ka dyan ng sobrang haba patungkol sa buhay mo, sigurado ako makiklick out or aalis yung mga viewers mo dun sa video na in-upload mo na yon. Short intro, mas maganda. Pang-pitong tip na may iwan ko sa inyo ay engage with your viewers or subscribers. Paano yon? Pag may mga nagko-comment sa video mo, ganyan, try mo silang replyan kahit magpasalamat ka lang para at least, nakikita ni YouTube algorithm yung pakikipag-interact mo para isuggest niya yung video na yon sa ibang taong naka-login na ganun din yung sinesearch nila. Tandaan mo na ang viewers mo ay yung nagpapasahod sa'yo. Pag wala kang viewers, wala kang sahod. Hindi ka kumikita eh. Kaya i-appreciate mo sila kapag ka may mga questions sila, sagutin mo. Pang-walang tip na may iwan ko sa inyo ay ang gumawa ka ng effective title or effective thumbnail. Ayan pala yung thumbnail guys ha. Catchy at relevant din dapat yung title mo at saka yung iyong thumbnail. Marami ka ng kakompetensya ngayon sa social media kasi alam nyo naman marami ng mga content creators. Pwede kayong gumawa sa Canva, pwede kayong mag-edit doon. Ito yung Canva app. Pag-aralan nyo lang, basta maglagay kayo ng mga catchy na thumbnail, no? Kasi iba hindi na sila naglalagay eh. As kiniklik kasi ng tao yung may thumbnail kaysa sa wala. Sa pamamagitan niya, madidiscover din yung channel mo. Pang-siyam na tip na may iwan ko sa inyo ay ang huwag mawala ng pag-asa. Ang pag-unlad ay isang mahabang proseso. Kailangan dito ng dedikasyon, effort, time, habang pasensya para makuha mo yung gusto mong resulta. At ang pang-sampu ay ang do your best. Kahit sa lahat na-apply ito sa pag-aaral, sa business, kailangan gawin mo talaga yung best mo. Diba may kasabihan nga ng do your best and God will do the rest. Gawin mong kakompetensya yung sarili mo para mas ma-improve mo pa yung mga kailangan mong dapat i-improve hanggang sa mapunta ka na sa magkakaroon ka na ng loyal viewers, loyal subscribers. So ayun yung mga 10 tips para mag-grow ang YouTube channel. And that's all guys. Thank you for watching. Salamat sa panonood at nakaabot ka dito. Don't forget to hit like, comment, share, and subscribe. Goodbye guys, and I love you all.